Magandang araw, Tito Makoy. Nakakatuwang isipin minsan na kung sasadyain mong maghanap, wala kang makikita o wala kang matatagpuan. Pero kung talagang para sa'yo, kahit na hindi ka maghanap, kusang darating yan sa harapan mo. Ako po pala si Elmer, isang dating kawani ng lokal na pamahalaan. Ngayon, isa na po akong college instructor. Noong nasa lokal na pamahalaan pa ako nagtatrabaho, nais ng governor namin na tipunin ang lahat na barangay captains sa lalawigan para sa isang pagpupulong tungkol sa development plan ng lalawigan. Ang gusto ng gobernador namin, 100% ang attendance. Kung hindi man lahat na kapitan ay makakadalo, basta ang lahat na barangay ay represented. Dahil dito gusto niyang personal na dalhin sa mga barangay ang imbitasyon. Liban sa mga mensaheng na ipadala na sa pamamagitan ng mga ABC presidents at mayor sa bawat bayan. Isang buwan ang paghahanda kaya nagtulong-tulong ang lahat na departments ng provincial government para sa pagpapadala ng imbitasyon. Isang coastal municipality ang naitoka sa akin. Meron itong mahigit 20 barangay. Kailangang tapusin ko ang paghahatid ng mga imbitasyon sa 4 na araw. Malayong malayo ang bayan na ito. Tanging ang pwede lang nasakyan ay habal-habal papunta sa mga barangay. Merong biyahe galing Kapitolyo patungo sa town proper, pero mula town proper papunta na sa mga barangay, talagang habal-habal na lang. Pagdating ko sa bayan, kinakailangan kong magtanong-tanong kung nasaan ba naka-istambay ang mga naghahabal-habal. Habang nakikipag-usap ako sa aking napagtanungan, merong dumaan na isang habal-habal. May pasahero ito pero pinara siya ng kausap ko at sinabihang balikan ako. Ilang saglit nga, Tito Makoy, bumalik talaga ang driver. Siya na ang kinuha kong sasakyan. At dahil nga sa ayokong magsayang ng oras, kaagad kaming tumulak ng habal-habal driver. Inuna namin ang pinakamalalayong barangay ng bayan. Ang ideya ko noon ay mula sa pinakamalayo, palapit ng palapit sa sentro. Pero bago pa kami tumulak, sinabi na ng habal-habal driver na ang aming uunahing barangay ay talagang mahirap ang daan. At tama nga siya, Tito Makoy, kasi talagang bako-bako ang daan na aming tinatakbo. Para kaming nasa motocross track at off-road motorbiking. Pre, dahan-dahan lang kasi baka naman maiwan ako. Yan, Tito Makoy, ang medyo natatawang wika ko sa habal-habal driver kasi medyo mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Gayong lubak-lubak ang daan. Sir, kumapit lang po kayo ng maigi kasi may mga lugar talaga na kinakailangang nakarevolusyon ang motorsiklo. Ito ang pagpapaliwanag niya sa akin. At tama nga naman siya, Tito Makoy, kasi talagang may mga malalalim ang uka sa daan. Pero sa pauntol-untol na takbo ng motorsiklo, nawawala ako ng kaunti sa balanse. Nung unang nawala ako sa balanse, napahawak akong bigla sa habal-habal driver. At sa biglang pagkakahawak kong iyon ang nakakatuwa, ang nahawakan ko, Tito Makoy, ang kanyang harapan. Dakmang-dakma talaga. Oops, pre, dahan-dahan ka nga kasi kita mo na nahawakan ko na tuloy yung hindi dapat mahawakan. Yan, Tito Makoy, ang wika ko muli sa habal-habal driver. Walang problema, sir. Sige, humawak ka lang. Yan ang kanyang wika sa akin. Hanggang sa narating namin ang pinakamalayong barangay at ang pagbalik namin galing dito. Talagang kung ilang bisis na untol ang motorsiklo at kung ilang bisis rin akong nawala sa balanse, sa biglang pagkakahawak, palaging nahawakan ko ang kanyang harapan. Tito Makoy,
Mayaman na mayaman ito kahit na alam kong tulog pa ang nasa loob ng kanyang suot. Nagpahinga muna kami matapos ang pangatlong barangay na malayo. Lampas na pala ng 12:00 tanghali, nakakaramdam na talaga ako ng gutom. At sigurado rin akong gutom na ang aking habal-habal driver. Kinausap niya nga ang kapitan nitong pangatlong barangay. Tinanong niya na kung meron silang pagkain, babayaran na lang namin. Pero yung kapitan naman, dahil alam niyang galing ako sa Kapitolyo at nang malaman niyang hindi pa pala kami nanananghali, kaagad itong nagpahanda ng pananghalian at hindi na pinabayaran pa sa amin. Pagkatapos naming mananghali, nagpapahinga muna kami ng siguro mag-iisang oras, nagkikwentuhan. Dito ko na tinanong ang pangalan ng aking habal-habal driver. Siya pala si Nisto. Si Nisto, Tito Makoy, magandang lalaki kung bibihisan mo. Matipuno at matangkad ang kanyang pangangatawan at tindig. Komportable na kami sa isa't isa sa ilang oras na biyahe namin papunta sa iba't ibang barangay. Habang namamahinga, tumabi siya sa akin, tabing-tabi talaga sa aking pagkakaupo sa isang tuyong pungo ng kahoy sa harap ng barangay hall. Ako naman, Tito Makoy, palibhasa, ilang beses ko nang nadakma sa lansangan ang kanyang daladala. Ang pagkakatabi niyang iyan sa akin, parang sa imahinasyon ko, may iba nang ibig sabihin. Sa pakiramdam ko lang, nag-i-imagine na talaga ako kung ano ba talaga ang aking nahawakan na iyon. Ano ang itsura at kung gaano ito kataba at kalaki. Kinausap ko na si Nisto para sa 4 na araw na aking paghahatid ng mga imbitasyon sa kanilang bayan. Noong sumunod na araw, pagdating ko sa town proper, nag-aabang na siya sa may babaan mismo ng jeepney. Alam mo, Tito Makoy, dito sa pangalawang araw, palibhasa kahapon kung ilang beses kong aksidenteng nahawakan ang kanyang harapan. Ang nakakainis sa aking imahinasyon kasi hindi na nawawala-wala pa sa isipan ko kung ano iyon. Alam niyo po ba, hindi na rin mapigilang tumayo ang aking alaga habang tumatakbo kami, magkadikit ang aming katawan, nakayakap ako sa kanya. Hindi gaanong mautal ang aming dinadaanan, kaya sigurado akong ramdam na ramdam niyang gising na gising ang aking alaga na nakadikit sa kanyang likuran. At nahalata ko rin na sa bawat pamamahinga namin noong pangalawang araw, lagi siyang umuupong tabing-tabi sa akin. Nagkikwentuhan kami at nagtatawanan. Wari ko, Tito Makoy, ang aming usapan ay parang matagal na kaming magkakilala at magkaibigan. Noong pangatlong araw ng aking pagdadala ng mga imbitasyon, hapon na, Tito Makoy, meron na lang natitirang 2 barangay. Alanganin na kung hindi ko ito tatapusin. Ang problema, medyo may kalayuan pa ito, pero hindi naman pwedeng ituring na malayong malayo. Yun nga lang, hindi ko rin pwedeng sabihing malapit na. Ang ginawa ko kasi, Tito Makoy, pagkatapos naming maihatid ang sa pinaka mga malalayong barangay, sa sentro na ako at kalapit na mga barangay nag-distribute. Tanging ang 2 na lang ang natitira na medyo may kalayuan ng kaunti. Alanganin na rin kung uuwi ako at babalikan ko lang ito kinabukasan, 2 barangay na lang. Si Nisto na mismo ang nagmungkahi sa akin. Huwag ka nang umuwi para tapusin na natin at bukas wala ka ng problema. Sa bahay ka na lang tumuloy, tapos kung gusto mo, bukas na lang natin ipagpatuloy kung ayaw mong tapusin na natin ngayon. Yan ang kanyang mungkahi, pero ang problema ko, Tito Makoy, wala ngang lodging house sa bayan. Wala akong pwedeng matuluyan. Ang problema, pre, wala akong dalang damit. Wala akong bihisan. Yan ang wika ko kay Nisto. Walang problema yan.
Papahiramin kita at yung suot mo pag uwi natin, labahan mo, isampay mo. Huwag ka munang umuwi bukas hanggat hindi pa yan natutuyo. Sumang-ayon ako Tito Makoy sa kanyang mungkahi sa akin, kaya tinapos na namin ang paghahatid ng imbitasyon sa natitira pang 2 barangay. Gabing-gabi na talaga nang matapos kami. Pag uwi namin sa bahay ni Nanisto, mababait talaga ang kanyang mga magulang at kapatid. Yung typical baga na kaugalian natin, pag merong bisita, malugod na tinatanggap at inaasikaso. Pagkatapos naming maghapunan, nagbukas ng alak itong si Nisto. Shot daw kami pampatulog. Ang sabi niya sa akin, paunti-unti lang. Pero ang paunti-unting iyon, naparami pa rin ang aming nainom. Tinamaan ako Tito Makoy. Noong nararamdaman kong lasing na ako, tumigil na talaga kami. Sa aming pagtulog, papag nagawa sa kahoy ang tulugan ni Nisto. At ang silid niya naman ay walang maayos na pintuan. Ikinakadi na lang ito kung isasara mo na sa oras ng pagtulog. Tapos ang dingding ng kanilang bahay ay gawa sa kawayan. Kitang-kita mo ang tao sa loob mula sa labas. Ngunit alam mo na nasa barangay, makahoy ang paligid, walang street light na malapit. Madilim na madilim talaga ang silid, ang buong paligid, noong patayin na namin ang ilaw. Ang partition ng bawat silid ng kanilang bahay ay gawa sa plywood. Kaya may privacy pa rin ang mga taong natutulog sa bawat silid. Kami ni Nisto magkatabi sa kanyang papag na tulugan. Alam mo Tito Makoy, noong nakahiga na kami, nananalangin talaga akong gumawa siya ng hakbang na ikakatuwa ko sa gabing iyon. Hindi ako nabigo sa aking iniisip kasi ilang sandali nga lang inilapit sa akin ni Nisto ang kanyang katawan. Tapos tumagilid siya, humarap sa akin. Niyakap ako Tito Makoy. Ako naman, tahimik lang na nagbubunyi sa aking isipan. Lalong-lalo na nang maramdaman kong merong pumipitik sa akin sa aking tagiliran. Alam ko na, yun ay yung nahawakan ko sa aming pag-iikot sa mga barangay. Napabuntong hininga ako sa aking nararamdamang iyon. Pagkatapos, tuluyan na ring tumayo ang aking alagang arwana. Pre, okay lang ba sa'yo ang higaan? Pasensya ka na kasi walang kutsyon dito sa bahay. Yan ang tanong niya sa akin. Anong problema naman dito? Okay baga, alam nyo, maganda ang lugar nyo, malamig ang simoy ng hangin. Hindi mo na kinakailangang mag-electric fan. Yan ang pag-uusap namin sa normal na pananalita. Pero Tito Makoy, sinundan ito ni Nisto ng pagdantay sa akin ng kanyang bisig. Pagkatapos nagsalita siyang pabulong. Gusto mo ba? Ito ang tanong niya sa akin na mahinang-mahinang pabulong sa aking tainga. Alam niyo Tito Makoy, parang gusto kong kumanta sa tuwa sa aking narinig buhat kay Nisto. Pero hindi ako nagsalita. Inayos ko na lang ang aking pagkakahiga. Nakuha ni Nisto ang aking ibig sabihin kaya tumuloy na siya sa gusto niyang mangyari. Palibhasa nga nilabahan ko ang aking damit. Pinahiram lang ako ng damit at short ni Nisto. Wala akong suot na underwear sa aking pagtulog. Kaya naman pareho kami madaling nakapag-alis ng aming suot na short at sando. Pagkatapos noon, kaagad na nagtrabaho sa akin si Nisto. Gulat na gulat ako Tito Makoy kasi alam na alam ni Nisto ang ganitong gawain. Yung pag-uulayaw ng kapareho lalaki. Nagulat ako kasi hindi ko ito inaasahan sa isang malayo at liblib na bayan. Sa aking pagkatuwa sa kanyang ginagawa, di ko rin napigilan na hawakan na talaga ang aking nahawakan nitong nakalipas na mga araw sa aming pag-iikot.
Mataba Tito Makoy at malaman. Boundary ako sa aking nahawakan. Tuwang-tuwa naman si Nisto sa aking paghawak sa kanyang harapan. Binitawan ko lang ito noong nasa kasagsagan na kaming dalawa ng aming labanan. Kinakailangan ko na kasing yumakap sa kanya para masabayan ko ang galaw ng kanyang katawan. Hindi ko na rin mapigilang namnamin ang tamis ng bawat halik ko sa kanyang labi. Talaga Tito Makoy, nanggigigil rin ako. Ang aming kasiyahang ginagawa, sinundan ng pigil na buntong hininga namin. Pagkatapos noon ay isang malalim talagang buntong hininga. Malalim na malalim. Kasing lalim ng buntong hininga kung nakarating ka na sa tuktok ng bundok na iyong inaakyat. Tuwang-tuwa ako Tito Makoy kasi hindi ko inaasahan na ganito katamis ang gabi na mangyayari sa amin ni Nisto. Sa unang pagtilaok ng mga manok noong madaling araw, nagising kami pareho at pareho kami ni Nisto nagsuot na ng damit. Naghiwalay kami sa aming yakapan at muling bumalik sa pagtulog sa normal na posisyon. Nagising kami noong umaga na sa tawag ng kanyang nanay para mag-almusal. Noong araw na iyon, hindi na kami umalis sa kanyang bahay, pero binayaran ko pa rin siya ng kumpletong 4 na araw sa pagsiservisyo sa akin. Kasi Tito Makoy, natuwa ako sa kanyang pagtulong talaga at yung pag-aalaga niya sa akin habang dinadala namin ang mga imbitasyon sa bawat barangay. Yung 4 na araw, ayaw niya sanang tanggapin pero ako na talaga ang nagpumilit kasi bilang pasasalamat ko iyon sa kanyang ginawang magandang pag-aalaga at pag-alalay sa akin. Noong matuyo na ang aking damit na nilabhan, nagbihis na ako at nagdesisyon ng umuwi. Hinatid na niya ako sa bayan para sumakay pauwi sa lungsod. Habang naghihintay kaming mapuno ang jeep, nagkikwentuhan muli kami at inimbita ko si Nistong dumalaw sa lungsod. Ako ang bahala sa kanya pagdating niya sa bahay namin. Nangako naman siya na pupunta siya pero sa totoo lang Tito Makoy, alam ko na ang pangakong iyon ay yung tipikal na pangako. Pangako na walang magaganap na katuparan. Noong kinakailangan ng umalis ng jeepney, nagkamay kaming dalawa, nagtapikan sa aming balikat bago ako sumakay. At paglarga nga ng jeep, kumakaway kami pareho. Alam mo Tito Makoy, merong kasamang magandang diwa sa aking pag-iisip habang tumatakbo ang sasakyan papunta sa lungsod. Pero kasabay noon, meron ding lungkot akong nararamdaman ng kaunti. Kasi alam ko na ang matamis na tagpong iyon ay hanggang doon na lang yon. Nung araw ng pagpupulong ng mga kapitan, hindi na kami kasama sa pagsasagawa nito. Nagulat ako Tito Makoy kasi tumawag sa akin si Nisto. Nasa Kapitolyo raw siya, sumama siya sa mga kapitan ng kanilang bayan. Ang mga kapitan sa kanilang bayan, umarkila ito ng isang sasakyan papunta sa Kapitolyo. Ito na rin ang kanilang sasakyan pauwi sa kanilang bayan. Natuwa ako siyempre Tito Makoy, sinundo ko siya sa meeting venue at pakagaling doon, dumiretso na kaming umuwi. Nag-half day na ako Tito Makoy sa aking trabaho, nagpaalam ako sa aking immediate superior. Araw kasi iyon ng Biyernes kaya hindi naman talaga gaano ng maraming trabaho pa sa opisina, kaya pinayagan ako ng aking immediate superior. At gaya ng sinabi ko kay Nisto, noong unang gabi, dinala ko siya sa isang night spot sa lungsod. Tuwang-tuwa naman siya kasi sa kanilang bayan walang ganito kagarang night spot kung gusto mong lumabas sa gabi. Sa maikling kwento Tito Makoy, naging matamis ang buong gabi ng pananatili ni Nisto sa bahay namin. Ang pagdalaw na iyon ni Nisto at ang pagtulog niya rin sa bahay ng 3 gabi,
naging umpisa na ng madalas niyang pagbisita sa akin. Ang regular na kanyang pagbisita ay tuwing ikadalawa o ikatlong linggo, pumupunta siya sa lungsod. Minsan nagdadala pa ito ng alimango galing sa kanila. Pero Tito Makoy, sadya yatang di talaga akma sa ating lipunan ang ganitong relasyon namin. Makalipas ang mag-iisang taon, napansin ko rin na paunti-unti nang dumadalang ang pagbisita niya sa akin. Hindi na kagaya noong regular na tuwing ikalawa o kaya ikatlong linggo. Hanggang nga sa dumating ang buwan na ang nakalipas, hindi na siya nagawi sa bahay. At noong huling dumalaw siya sa akin pakalipas ng ilang buwan na hindi niya pagpapakita, merong ipinagtapat sa akin si Nisto. Ayon sa kanya, ikakasal na pala siya. Ikakasal siya sa isang guro na dating pasahero niya sa paghahabal-habal. Sadya nga talaga, Tito Makoy, na ganyan talaga ang mga nangyayari. Ang nangyayari sa habal-habalan. Ang paghawak sa katawan ng pasahero habang tumatakbo ang motorsiklo, nagiging tulay na ito para sa tuluyang pagkakahawak ng katawan at pagkakayakap hanggang sa tulugan. Ito ang nangyari kay Nisto at sa kanyang magiging asawang isa palang guro. Alam niyo po, Tito Makoy, kahit papaano merong kaunting kurot sa aking pakiramdam. Subalit, madali naman akong nakamove on sa pangyayaring iyon kasi sa totoo lang, anticipated ko na ang ganitong tagpo. Sa ganito hahantong ang aming relasyon. Mag-aasawa itong si Nisto, may iwan ako. Ako, Tito Makoy, lalaki lang sa katawan, lalaki sa kilos at sa salita. Pero lalaki talaga ang gusto ko. Wala akong planong mag-asawa ng babae kasi di ko rin naman talaga magagampanan ang tungkulin bilang asawa. Maging ama, kayang-kaya kong gampanan ang pagiging ama. Maging butihing padre di pamilya, kayang-kaya kong gampanan iyon. Pero ang responsibilidad bilang asawa, sigurado ako hindi ko kaya. Kasi nga wala akong maramdamang attraction at romantikong pag-ibig sa babae. Kung pipilitin kong mag-asawa, lalabas niya na nanggagamit lang ako ng ibang tao. Sa pagpapakasal na iyon ni Nisto, ibinaling ko sa ibang bagay ang aking atensyon. Bumalik ako sa pag-aaral, kumuha ako ng Master in Public Administration. Natapos ko ito, Tito Makoy, at nang matapos ko ang aking masters, umalis na ako sa Kapitolyo. Pumasok na ako bilang college instructor sa isang pamantasan sa lungsod. Panghapon lahat ang loads na kinuha ko. Sa umaga naman, abalang-abala ako sa stock trading. Nakababad akong palagi sa computer. Dahil sa aking sobrang pagiging abala sa mga ginagawa ko, nakalimutan ko na ang aming relasyon ni Nisto. Kung sumasagi man siya sa isip ko paminsan-minsan, iniisip ko na lang na masaya siya ngayon sa kanyang buhay, masaya bilang may pamilya. Ilang taon na rin kasi ang nakaraan mula nang huli kaming magkita. Pero Tito Makoy, nagulat ako noong nakaraang taon lang. Bigla siyang dumating, bigla siyang dumalaw sa bahay. Alam niyo po, di ko kaagad nakilala nang kumatok siya sa gate ng aking bahay. Kasi nangayayat siya ng husto, tumandang bigla ang kanyang itsura. Haggard na haggard talaga ang itsura ni Nisto. "O pre, kumusta? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang pagmumukha mo? Alam mo, kulang na lang yata sa'yo ang magbitbit ng nganga, dumura ng mapula, para tawagin na kitang Tito Nisto." Yan ang wika ko, Tito Makoy, na nagbibiro sa kanya. Bagyang ngumiti lang itong si Nisto sa aking pagbibiro, pumasok na kami sa bahay. Ang kanyang pagdating ay oras na para umalis ako
para pumasok sa aking pinagtuturoang pamantasan. Kaya ang ginawa ko, iniwan ko muna siya sa bahay at pumasok ako para magturo sa eskwela. Sa aking pag-uwi noong gabi, medyo natuwa ako kasi pagdating ko sa bahay, nagluto na pala itong si Nisto. Naghihintay na lang siya sa aking pagdating para kumain kami ng hapunan. Bagamat palaging humingiti itong si Nisto, pero alam ko may problema ito. Hindi basta-basta ang problema. Ang magpalipas ng gabi sa ibang bahay ang isang taong may pamilya, talagang indikasyon na merong kakaiba, merong problema ang kaibigan ko. Noong gabing iyon, linibang ko siya, bumili ako ng beer, uminom kami, nagkwentuhan. Sa una, ayon kay Nisto, maganda ang takbo ng kanyang buhay, may pamilya. Pero noong lasing na siya, kusa na itong nagbukas kung ano talaga ang tunay na sitwasyon. Katatapos pa lang nilang maghiwalay na mag-asawa. Ayon sa kanya, ang kanyang napangasawa ay isang dakdakira. Madalas raw siya nitong minamata porket hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ito'y sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero sadya raw na walang nakikitang mabuti ang kanyang asawa. Maluho ito at kapritsosa. At dahil nga sa pagiging maluho ng kanyang napangasawa, yung mga naipundar niya noon, yung maliit na babuyan, yung pasangla sa kanyang mga nyugan at palayan, nawala lahat sa kanya, maging ang kanyang motorsiklong ginagamit sa paghahabal-habal. Alam mo Tito Makoy, noong natulog ako sa kanila, nakita ko rin na kahit na simpleng bahay lang meron sila, pero kitang-kita ko naman na hindi sila gaanong naghihirap. Ngayon sa kanyang buhay may asawa, ayon sa kanya palagi silang nag-aaway. Kung makapagsalita raw sa kanya ang asawa niya, akala mo'y wala siyang nagagawa. At parang hindi asawa kung maituring siya dahil nga talagang minamaliit siya ng husto ng guro na kanyang pinakasalan. Ilang bisis na rin daw itong naghamon sa kanya ng hiwalayan. Pero alang-alang nga sa kanilang mga anak, pilit niyang inaayos. Subalit yung mga pagtatabuyan sa kanya at paghahamon sa kanya ng kanyang asawa sa hiwalayan, dumating din sa sukdulan kay Nisto. Nalaman ko na meron pala silang 2 anak, pero patuloy itong susuportahan ni Nisto. At dahil nga sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa, wala siyang ibang matakbuhan, pumunta siya dito sa akin. Siguro po sasang-ayon kayo sa akin kung sasabihin kung mahal mo talaga ang isang tao, masasaktan ka rin kung nakikita mong nasasaktan siya at hindi maganda ang kalagayan. Ito ngayon Tito Makoy ang aking nararamdaman ngayong kitang-kita ko kay Nisto kung gaano siya nagpipigil para umiyak. Alam ko gusto niyang umiyak pero pilit niya lang talagang pinipigilan. Ang biglaang pagpapakita ngayon sa akin ni Nisto, naging simula at hudyat ng pagkabuhay muli ng aming naputol na ugnayan. Ang totoo niyan Tito Makoy, ayoko na sana ngayon kasi komplikado na. Kahit ano pa ang sabihin natin, pamilyadong tao na siya. Kaso ang problema, hindi ko rin naman matiis itong si Nisto. Alam niyo po, mula noong araw na bumalik siya sa akin, hindi na talaga siya umalis. Dito na siya sa bahay na malagi. Kahit na wala naman akong sinasabi kung ano, siya na rin mismo ang nagsalita na wag raw akong mag-alala kasi hindi siya magiging pabigat sa akin. Kau naman dyan, meron ba akong sinasabing ganoon? Yan ang tanong ko sa kanya. Wala naman, pero alam mo, nakakaya naman talaga sa iyo kung magiging pasanin mo ako. Ito ang wika at sagot sa akin ni Nisto. Pinanindigan niya nga Tito Makoy ang kanyang sinabi sa akin na hindi siya magiging pabigat sa akin. Isang araw nalaman ko na lang na
Nagtatrabaho na pala ito sa isang welding at iron workshop na malapit lang dito sa bahay. Noon ko nalaman na marunong pala itong mag-welding si Nisto. Kaya tinanggap siya at nakapasok sa shop na iyon. Natuwa naman ako kasi maganda rin ang kanyang kinikita. Kahit papaano nagkaroon siya ng trabaho, nakakapagsuporta siya ngayon sa kanyang mga anak. Tapos tumutulong rin siya sa mga gastusin namin at pangangailangan sa bahay. Sa pagkakaroon niya ng trabaho, unti-unting nakakabalik ang dating sigla at itsura nito. Sa tingin ko talagang natanggap niya ng tuluyan ang kanyang sitwasyon, ang kanyang buhay ngayon. Ganoon pa man, alam ko rin na kahit papaano, paminsan-minsan kanya pa rin iniisip ang kanyang mga anak at ang nasirang pamilya. Ako naman, Tito Makoy, medyo nalilito ng kaunti sa aking sarili. Tinatanong ko minsan ang aking sarili kung okay lang ba sa amin ang sitwasyong ito. Pero ang aking mga agam-agam na yan ay biglang napapawi tuwing nararamdaman kong mahal ko talaga si Nisto. Sa panahong magkasama kami dito sa bahay, bawat gabi ay matamis na gabi, walang gabing hindi naging masaya ang aming pagtulog. Nararamdaman ko nang hindi ko kayang mawala pa sa akin si Nisto. Hindi ko kayang muling mag-isa sa tulugan. Ganoon pa man, patuloy pa rin akong iniingganyo siyang tingnan muli ang kanyang sitwasyon na baka pwede pang maayos ang kanilang pagsasama, mabuo muli ang kanyang pamilya. Pero si Nisto na mismo ang nagsasabing ayaw niya na talaga. Alam niyo po, Tito Makoy, sa ilang beses kong ginagawang pang-iingganyo sa kanya, tuloy ayon kay Nisto, sabihin ko lang daw kung ayaw kong makasama siya at aalis siya. Hindi sa ganun. Siyempre mas gusto kong magkasama tayo. Kaso isinasaalang-alang ko rin ang kalagayan ng pamilya mo. Alalahanin mo, kasal ka pa ring tao. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas gusto kong tayong dalawa na ang magsama. Kaso nga lang, ayoko ring maging selfish sa mga anak mo. Ito, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag ko sa kanya at naintindihan naman ni Nisto. Ngayon, Tito Makoy, magkasama kami, masaya at walang problema sa aming pagsasama. At sa tansya ko nga, pangmatagalan na ito o baka maging forever na ito. Kasi hindi rin siya nanliligaw sa mga babae kahit na sa lugar namin maraming mga dalaga, maraming mga hiwalay sa asawa, may mga single mothers at merong mga biyuda. Pero hindi ko nakikitang nakikipag-usap o nanliligaw itong si Nisto. Sa panig naman ng pamilya namin, noong una nagtatanong sa akin ang mga magulang ko tungkol sa pagtira sa bahay ni Nisto. Pero nitong huli, hindi lang po ako sigurado kung nababasa na nila ang sitwasyon namin. Pero hindi lang sila nagsasalita. Sa tingin ko nga, Tito Makoy, basang-basa na nila at kuhang-kuha na nila. Tila yata tanggap rin nila ang pagsasama namin ni Nisto. Alam niyo po, Tito Makoy, ito kasing bahay na tinitirhan ko ay sariling bahay ko na rin. Naipundar ko ito mula noong nasa Kapitolyo pa ako, nag-loan ako sa Pag-ibig. Kaya kaming dalawa ni Nisto ang magkasamang nakatira dito. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, hindi ko na gaanong iniisip ang mga bagay na maaaring makapraning sa akin tungkol sa masayang relasyon namin ni Nisto. Yung darating na araw, yung takot na baka muli kaming magsanga ang landas namin. Hindi ko gaanong iniisip yan. Ini-enjoy ko lang ngayon ang aming masayang pagsasama. Pero Tito Makoy, dito sa aming matamis na pagsasama ni Nisto, meron lang po akong isang katanungan sa aking sarili. Ang tanong ko sa aking sarili ay, ano ba itong ginagawa ko? Ano ba itong pagsasama namin ni Nisto? Tama ba na meron akong kalibin na lalaki? Naitatanong ko iyan kung
maganda ba o pangit kasi sa trabaho ko bilang isang college instructor. Yun lang naman ang paminsan-minsang agam-agam na naiisip ko paminsan-minsan. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana kahit na simple mapili mo at sana kahit papaano magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Elmer. Maraming salamat Elmer sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung tanong mo na kung ano ba yan, tama ba ang iyong ginagawa? Tama ba na nakikipag-live-in ka sa isang kagaya mo ring lalaki? Sa totoo lang, wala naman akong nakikitang masama dyan sa pagsasama nyo ni Nisto kasi unang-una nga sinabi mo na rin na wala kang planong mag-asawa ng babae kasi wala ka talagang maramdaman. Ang gusto mo talagang maging kasama habang buhay ay lalaki. Nandyan na si Nisto. Si Nisto naman hiwalay sa kanyang asawa, bagamat sumusuporta sa kanyang pamilya at sinabi mo rin na ayaw niyang makipagbalikan pa sa asawa nito dahil nga sa kakaiba naman talaga ang ugali ng kanyang asawa pala. Kahit nga naman ako kung ako sa kalagayan ni Nisto, magkaroon ako ng ganyang asawa, goodbye Carla ang mangyayari dyan. So sa tingin ko walang balakid, basta wag lang pabayaan ni Nisto ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Wala akong nakikitang masama sa pagsasama nyo. Ang hindi ako sasang-ayon kung makikipagrelasyon ka sa estudyante mo sa pamantasan. Yun talaga ang hindi maganda. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.